Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Friday na naman. Natapos na naman po natin ng isang linggong pagtatrabaho. So, lahat tayo, no, excited na magpahinga bukas sa Sabado, weekend, at mag-relax muna tayo, mag-recharge, no? At kung ano mang gagawin mo ay papetis-petis muna lang. Pero meron isang bagay na walang day off, no? Na hindi pwedeng hinto, no? Walang iba kundi yung paggawa ng mabuti. Sabi sa Galatia chapter 6 verse 9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. So napakalinaw po, no? Huwag hihinto, huwag susuko sa paggawa ng mabuti dahil nga may naghihintay na gantimpala. So hindi naman ibig sabihin nun na lahat ng gagawin mo gusto mo may kapalit. Hindi po ganun, no? Ang Diyos po talagang nakakaalam kung kailan niya ibubuhos ang pagpapala sa iyo. Kasi minsan, yung mga taong tinutulungan mo, hindi man lang ma-appreciate yung ginagawa mo, hindi man lang sila marunong magpasalamat, na tila ba wala lang, basta nakatulong ka, okay na sa kanila kahit hindi na magpasalamat sa iyo. So, bilang tao, siyempre, bagamat hindi naman required na ibalik sa'yo kahit pasasalamat lang. Pero minsan, di ba, nakakaano rin, yung nararamdaman mo rin na parang walang pasalamat ng tao. Ito, ginawa ko na nga ang lahat, no? Lahat siya, binigay ko na, binigyan ko na ng favor, nag-sacrifice na ako, pero at the end of the day, hindi pa rin siya nagpasalamat. Pero hayaan nyo lang po, dahil ang paggawa ng mabuti, may nakikita man, may nakakakita man, o wala, gumawa ka ng mabuti. Dahil sigurado tayo, sa tao, maraming hindi makakakita niyan, maraming makakakita rin, pero si Lord, wala kang kawalan. Siguradong pagpapalain ka. Dahil kumbaga, sa halaman, tanim lang tayo ng tanim ngayon, ng mga mabubuting bagay. Inaalagaan natin yan. Dahil alam natin, pagdating ng tamang panahon, yung halaman na tinanim mo, nilinis mo, diniligan mo, binantayan mo, darating din yung araw, mag-harvest ka rin dyan. Marami siyang bungang ibibigay para mapakinabangan. Ganon din naman po sa buhay natin. Basta kahit ano po, pasalamat lang sila o hindi, kikilalanin man o hindi. Kasi sa panahon natin ngayon, lalo na sa social media, marami tayong nakikitang tumutulong. Maganda naman po yun. Pero yung iba, kung walang camera, kung hindi nakapost sa social media, hindi naman po sila tutulong. Kagaya ngayon, panahon ng eleksyon, marami ngayong mababait na politiko, no? Sa panahon ngayon, siguradong umuulan ng mga ayuda, mga sardinas, mga dilata, dahil may purpose sila sa kanilang pagtakbo. So, ganun din po sa individual na buhay natin. Bagamat hindi tayo mga politiko, kailangan po na gumawa tayo at patuloy nating gagawa tayo ng mabuti. Kahit huwag po tayo maghintay ng anumang kapalit. Di ba? Huwag nang tayo maghintay. Ang gagawin lang natin, tuloy-tuloy lang po. Huwag tayong mapapagod dahil pag napagod tayo, kung nag-quit tayo, yun na yung pagsuko mo. Kaya sabi ni San Pablo sa Galatia nga, kung hindi ka susuko, makakatanggap ka ng gantimpala. So, isang gantimpala sinasabi dito ay ang buhay na walang hanggan. Dahil nga ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng grasya. Kailangan tayong mga tao ganun din. Kaya kung sa buhay mo stable ka na, marami ka na alam ba, sa pagkain, secured ka na. Marami ka ng mga gamit, di mo na kailangan talagang halos magkandara pa sa trabaho. Yung sobra dyan,
yung sobra na natitira mo, pera man yan, gamit, pagkain, hindi na yan sa'yo. Sa ano na po yan, sa mga taong nangangailangan. Kumbaga ginagamit lang tayo ni Lord bilang instrumento para yung kanyang pagmamahal, yung kanyang biyaya ay may spread. No? May spread sa buong sangkatauhan. Kaya kung lahat po gagawa ng mabuti, napakabuti sana ng mundo. Kaya yan po ang lahat lagi natin ipagdasal. Magamat minsan nakakapagod po. Diba? Magsasawa ka rin. Lalo na, diba? Sa mga kamag-anak natin na patuloy na humingi ng tulong, nanghihiram ng konting halaga. Minsan parang nagsasawa na rin tayo, no? Kasi lalo ako paulit-ulit lang. So, wag po tayo magsawa. Yan po ang bilin ni San Pablo na galing sa ating Panginoong Jesus. Kaya sa kapatid natin ngayon, sa nanonood po sa ating vlog, alam ko na maraming may karamdaman ngayon na lumalaban sa ospital, sa bahay po. Ako, hindi ako magsasawang manalangin. Ipagdasal sila. Lahat po na may karamdaman, nanonood sa aking vlog, ipagdasal ko po kayong lahat at pamilya at yung pinansal. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. At lahat po na may masamang nararamdaman, ang masakit sa kanilang katawan, sa bahay man, sa ospital, kung saan-saan pa. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nakakasira o nakawatak-watak. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na huwag magsawang magmahal, magpatawad, magpasensyahan sa isa't isa. At pagbigis-bigisin niyo po ang kanilang pamilya. Ganon din po sa pinansyal na kailangan natin. Lalo na po, dinarasal ko yung mga kapatid namin walang-wala po talaga. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Pinoproblema pa kung paano iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin sa pang-araw-araw namin pangangailangan para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. God all be the glory sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Thank you very much po.